Binabati ko ang Basketball Universe Philippines sa pangunguna ni Bill Velasco na marami pang makukuhang mga knowledge tungkol sa basketball pag-i-interview niya sa mga players. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ano yung feeling ng pride pa na pag suot mo yung national uniform? Ako kasi, pagka nag-uusap tayo, okay lang ako, parang ang bait, ang gano'n, ganyan. Pero pagka suot ka na uniform ng basketball, nag-iiba na. Oo. Okay. Kaya yung RP team, parehas na sa akin yun. Pagka nakapagsuot na ako ng uniform, nagbabago na yung pakiramdam ko, saka kaisipan ko. Ganun ako. So para kang Jekyll and Hyde na para kang nag-Hulk. Parang Incredible Hulk. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Siguro, Jojo, simulan natin sa pinaka-umpisa ng basketball journey mo. Paano ka napasok sa basketball? Nag-aaral ako sa Mapua Okay. High School. First year. Nakagraduate ako, 4 na taon. Okay. Tapos, doon sa Mapua, hindi naman seryoso ako sa basketball sa paglalaro. So, niyaya ako nung isang player. Sabi, ensayo ko sa amin. Sabi ko gano'n. Sumama ako. Nagustuhan ako ng coach, si Arturo Tarajano. So, kinukuha niya na ako. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Ganito pala nangyari. Sabi niya, dali mo na yung birth certificate mo. Opo, coach. Sabi ko gano'n. Pag uwi ko sa bahay, naghanap ako, partida bautismo pala nakuha ko. Ang laki. Ang laki po. Sabi sa akin, ang laki naman yung birth certificate mo. Nahiya na ako, hindi na ako bumalik. Oo, yun lang. Tapos, pag-aaral na naman sa Mapua. Ngayon, nung gumaduate ako, nag-enroll ako sa Mapua College hanggang second year. So late ka na talaga nag-start. Late na ako nag-start. Late na. Nung nag-aaral ako sa Mapua, naglaro ako, pero parang kaya ko tumakalabang ko. Pero hindi ko naiisip yung mga larong PBA o UAAP, NCAA, PBL. So, naglaro pala ako sa FPJ. Nagustuhan ako ni Fernando. Ngayon si Jambo Salvador, nakita niya ako, sabi niya, pumunta ka dito sa Ateneo, hanapin mo itong makalimutan ka ng pangalan ng player Pinuntahan ko. Ang coach si Nicore sa Adamson. So, nung pumunta ako, wala na pala si Nicore. Sabi, saan ako napunta si Nicore? Hindi ko alam May nagsabi sa akin, sa PSBA. So, punta ako PSBA. Nag-tryout ako. Nakuha naman ako. So, doon na ako nagsimula sa PSBA. College na ako. Okay. So naka-scholar ka. Naka-scholar ako. Pero wala ka pa rin pangarap na mag-PBA? Wala pa. Hindi pumapasok sa isipan ko yan Ang PBA Basta ako, laro lang. Okay. Anong plano mo pag-graduate mo? Pag-graduate ko, kasi ang kinukuha ko sa PSBA, management. So, yun lang. Corporate job dapat. Okay. O paano ka naman nahatak na tumuloy-tuloy yung basketball mo? Sa PSBA, nung first year ko, nag-champion kagad kami. Tapos yung second year ko, kinuha na ako ng Masagana 99 kay Direk Panganiban. Tapos, nung naglaro na ako sa Masagana 99, nakita naman ako ni Coach Nat Canzon. Kinuha niya na ako. So, magmula kay Coach Nat, nagkaroon ng forming ng national team 1982. Kinuha niya na ako doon sa national team. Hindi ko akalain nga na mapupunta ako doon makapaglaro ako. Bawal pa ang pro noon. Bawal. Oo. Ang teammate ko noon, ang grupo namin, si Onchi, Nako! Di ba? Sakit ng katawan. si Jeremy, Tanda ko, isa pa yun. Jeremy, si Boki Rauchenko, si Joey Loizaga, si Noni Robles. Yun. Para puro depensa. Yun, yung mga kasabay ko nun.
So ano yung feeling ng pride? Kasi ang lakas din ng team nyo na yun eh. No? Ano yung feeling ng pride pa na pag suot mo yung national uniform? Ako kasi, pagka nag-uusap tayo, okay lang ako, parang ang bait, ang gano'n, ganyan. Pero pagka suot ka na uniform ng basketball, nag-iiba na. Oo. Okay. Kaya yung RP team, parehas na sa akin yun. Pagka nakapagsuot na ako ng uniform, nagbabago na yung ano ko, pakiramdam ko, saka kaisipan ko. Ganun ako. So para kang Jekyll and Hyde na para kang nag-Hulk. Parang Incredible Hulk. Oo. Tapos yung nakapag-MBA ka pa, di ba? Coach ako Oo. sa Negros Slashers. Nag-champion kami doon. Ang player ko sila Periol, sila Ugnatan, sila Boyd Francisco. Mawiwala. Andun pa ba si Mawi? Wala na. Si Mawi na. Dino Aldeguer. Ayun, yun ang mga player ko. Kasi Tapos nawala yung MBA. nawala yung NBA. Oo. Kaya balik na naman ako sa Lasal. Kay Franz Pumarin. Nag-assistant ako. Okay. Tapos yung PBA, ano yun? At that point, iniisip mo pa ba yung PBA? Hindi na, or masaya ka na? Iniisip ko pa. Oo. Kahit nga hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako. Okay. Hindi, kasi pagka basketball, pinag-uusapan, nakikita ko, na picture ko may kulang ata sa sa mga sistema sa basketball natin. Ano sa tingin mo yung kulang? Kaya nga, sabi ko nga, by nature, maliliit tayo. Kahit anong gawin natin, kulang pa rin. Kahit na sinong coach, kulang pa rin. Kaya, pagka maglaro ka ng basketball dito sa atin sa PBA, nakikita mo naman sa PBA, di ba? Sila Pahardo, ang gagaling. Pahardo. Pagdating sa international, wala na. Kasi mabagal eh. Hindi nga natural. Kasi yung mga Amerikano, yung mga katulad nila, nature nila eh. Mabilis sila eh. Kahit na 7-footer, para lang point guard yan eh. Parang alam na nila na lalaki sila na gano'n. Nakakagalaw sila ng galaw na pang regular, normal. Kesa yung mga Pilipino. Nung sa amin nga, nung nag-i-start ako ng mag-basketball, pagka ang player nag-umabot na ng 6'4 o 6'5, abnormal na tingin namin eh. Dahil nga hindi makakilos eh. Ang bigat. Mabigat na, mabagal, yung paa. Si Manny Paner, nag-sentro sa PBA, 6'1 lang. Tsaka si Matty Samson. So, anong remedyo dun? Yun nga, yan sabi ko nga, pagka nag-coach na, dapat dyan, 5 years ang kontrata. Ang gagawin namin, paglabas nila ng bola, depensa na kagad. Maraming klase yung double teaming. Siguro, double mo kagad para bitawan niya yung bola, yung point guard. Dahil yung ng bola eh. Nagtuturo eh. Double mo kagad siya. Siyempre, hindi niya pwedeng pilitin yun. Dalawa depensa niya eh. Ibibigay niya yun. So, naalis na yung problema mo doon. Ginawa ni Franz sa Lasal. Kaya lang, hindi nagtuloy si Franz sa pagko-coach. Ata si Franz sa politika eh. Pero kung tinuloy ni Franz, maganda yung sistema ni Franz ng mga Pumarin. Kasi nga, yung depensa mo sa backcourt, mawawala na yung advantage ng malalaki kasi hindi sila makakahawak ng bola kagad. Hindi darating yung bola. Hindi darating agad yung bola. Ganun gagawin ko. Kung i-compare mo yung basketball nung panahon nyo tsaka yung basketball ngayon, anong pinagbago? Yung mga players ngayon, masyado na silang skillful. Masyado magaling mag-dribble, magaling shooting. Skillful sila pero tingin ko mas magaling yung mga players ng araw eh. Makikita mo rin, sa amin noon, wala pang pag-aaral ng basketball. Kung talagang, kung ano lang yung natutunan ng player, dadalhin kayo sa team, yun lang talaga kayo ang may bibigay nyo. Kaya nakikita ko na mas magagaling yung individual players natin nung araw kaysa ngayon. Kasi yung sa ngayon lang, magaling nga sila sa mga skill. Ganyan, magaling mag-dribble. One-on-one. Doon sila magaling. Okay. May programa tayo ngayon na sana makapasok tayo sa Olympics sa 2028 after
since 1972. Sa tingin mo ba kakayanin natin yan? Sabi ko nga, mahihirapan tayo. Kasi nga, madidili tayo kumpara sa mga Amerikano, sa mga Europeans. Hindi natin kakayanin yun eh. Pero baka, sakali. Yun ang sinasabi sa atin ng mga boss natin eh. Okay. Sa tingin mo ba, tama ba yung pagkahumaling ng mga Pilipino sa basketball? Kasi bawat kanto, punta mo, kahit nga lata, board, takip ng kubeta. Pag-aralan ko nga yan sa sarili ko. Nung dumating yung mga Amerikano nung World War II, dala nila basketball. Nagustuhan ng mga Pilipino. So, doon nagsimula ang pagkahilig natin sa basketball. Kahit nga ako hindi ko alam kung anong pinasok ko basketball pala Kasi nga, yun na talaga yung naglaro kami sa kalsada, yun talaga nakikita mo lagi, may bola. So, ano ba to? Ba't may bola? May saranggola, pero nagba-basketball talaga. Yun ang nangyayari. The last few years, ang naging issue naman dito is yung mga player naglalaro na sa ibang bansa kasi mas malaking kita o wala masyadong politika. Kung ikaw mag-a-advise sa player, mas maganda ba 'yon kaysa manatili na lang dito? Ang tingin ko, ang basketball player, limitado lang playing years namin. Halimbawa, isang player, swerte na yan kung magtatagal yan ng 5 years o 10 years. Minsan nga, 1 year lang, napilayan, wala na. Ngayon, pag yung offer ng Japan, Korea, Taiwan, talaga naman mas malaki. Kaya, bakit mo pagkakait sa bata na kumita ng malaki? Dito nga, yun din ang ginagawa natin pagka sumisikat na yung player natin sa PBA, nag-aspire na lumaki yung sweldo niya. So, doon, eto na, ino-offer sa iyo Eto yung sa PBA Eto yung sa Japan ano tatanggapin mo dyan? Diba sa Japan? Oo. Yung sa iyo naman, pag binalikan mo yung, kasi nung panahon nyo, hindi malalaki ang sweldo, di ba? Pero, you really love the game. Ano yung mga pinaka-naaalala mo? Two-way player ako Yeah. Depensa, opensa Kasi sa basketball, pagka tinanong mo, sino ba nanalo? Pensa kagad ng isipin Madali talaga umupesa. Pero sa depensa, magtatrabaho ko talaga ng gusto. Ngayon, ang naalala ko lang dyan, yung makikipagsabayan ka, mga players. Bigayan. Ganyan. But as a player, masaya ka na ba sa naging takbo ng karir mo? Oo, masaya na ako. Kasi nga, hindi ko na-expect na maging national player ako. 4 times ako naging national player. Oo nga Oo, hindi lang isa, hindi lang dalawa. 4 times. Kasi ngayon, hindi na nauulit madalas. Oo. Sa dami ng player. Kung meron ka pang gustong ma-achieve sa basketball, ano yun? Gusto ko, umaba sana ang playing years ko sa PBA. Hindi, kasi ganito yung bili. Sa PBA, 8 team lang. Okay? 8 nung panahon namin 8 ata 10. So, dapat dyan, mga 20 teams 30 teams. Yung 8 teams, halimbawa, kami sa Pure Foods, ang gusto ng manager, may-ari ng team, manalo. Kukuha siya ng coach. Ang gusto niya ng team sa kanya, panalo mo yan. So, yung coach naman, gagawin niya sa mga players, manalo kayo. So, hindi niya na tinitingnan kung sino mga players niya. Kundi yung mga players na sino magaling mag-shoot, sino magaling dito. Hindi niya tinitingnan ibang departamento ng basketball. Saka walang development. Walang development. So, kung ikaw, anong babaguhin mo? Yung depensa sinasabi ko, yun ang iraran ko sa full court. Kasi pagdating sa backcourt, sa front court, mayroon naman kaming depensa na panel defense, yung send baseline. So, yung send baseline, yung kabilang side, hindi na masyado na iisip yun. Andito na depensa Kasi nakatakip na rito So, tapos pagdating sa opensa, less dribble, more on passing, at saka last 10 seconds tayo,
atake sa ano. Pero alam kung makakalibre ka agad. Mababagot yung kalaban. Yun lang nga. Pati yung mga manonood. Ayun na. Yun lang. Wala tayong magagawa eh. That's the way to win. Oo, that's the way to win eh. Yung siguro sa last question na lang, Jojo, pag binalikan mo yung career mo, all yung mga opportunities na nakuha mo, anong binago ng basketball sa buhay mo? Ay, yung kahit saan ka magpunta, nakikilala ka. Oo. Okay. Yun lang. Yung magpunta ka sa mga bangko o sa kahit siyang establishment, nakikilala ka. Ako nga, hindi pa masyado eh. Hindi mas lalo na sila patrimonyo. So, yun ang advantage ng pagiging basketball player dito sa Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.